8,000 pesos ang ibabayad sa'yo para mag-promote ka ng isang black propaganda against a certain person plus against yung kanyang business. Pero kung ako yung tatanungin nyo, I would definitely say no. Kasi yung years na pinaghirapan ko as a content creator ay pwedeng at risk na biglang maglaho na parang bula. Kung mapapansin nyo, 8,000 pesos is really 8,000 pesos. Kapag dito sa Pilipinas, malaking value na at marami ka nang mabibili sa 8,000 pesos. Pwede ka nang magbayad ng tuition fee, pwede ka nang mag-grocery, magbayad ng bills, magbayad ng utang. So, malaking bagay na talaga ang 8,000 pesos. And mukhang maraming nasilaw sa 8,000 pesos na to. And hindi ata nila na-realize na yung job offers sa kanila na sasabihin nila sa script dun sa vlogs nila or TikTok accounts nila ay talagang seryosong black propaganda pala ito against a certain person na ini-initiate ng taong nagbibigay sa kanila ng trabaho. Ito yung mga scripts na ibibigay sa'yo. Bale, ito yung mga sasabihin mo sa videos mo kapalit ng 8,000 pesos. So, yan ang nadiskubre ng isa sa mga tao na napuntirya dito sa black propaganda na ito na kung saan maraming magkakapareha yung ginawa nilang TikTok videos. Kaya natuklasan ito dahil sa mga magkakaparehang scripts na binigay sa kanila. Marami talaga ang kumagat kasi nga 8,000 pesos tapos gagawa ka lang ng ganitong video with rebuttals na babasahin mo lang on screen. Kaya lang, marami sa kanila ang hindi na-realize ang consequences sa ganitong paggawa ng video kapalit ng 8,000 pesos. At ngayon, problema na sila kasi baka pwede silang kasuhan ng tao na napuntirya nila dahil lang sa 8,000 pesos. At eto na nga, nabigyan na tuloy sila ng ultimatum ng kampo ni Maggie Wilson. So, binigyan sila ng 24 hours para i-approach sila, i-contact sila sa binigay nilang email or contact details. Ayan, para explain yung side nila with evidences, yung mga ganon, screenshots, mga supporting documents. And then, i-screen ng kampo ni na Maggie Wilson if they will be indeed either mapapawalang sala or may exempt or may include talaga sa list of people na papatawan nila ng kaso, ng criminal case. Kaya tignan na lang natin yung susunod na updates. Ito na yung 3 reasons bakit tatanggi ako sa mga ganitong offer. 8K kapalit ng paggawa ng propaganda against a person o kaya business. Number 1, ayoko namang mawala bigla yung mga pinaghirapan ko for how many years as a content creator dito sa Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, tapos biglang mawawala dahil lang sa pagtanggap ko ng 8K para lang mag-promote ng black propaganda. O, di ba? Kaya, no. Second reason, ayoko talaga at iniiwasan ko magkaroon ng criminal case o kaya pending charges sa korte. Kasi nga, currently, may ina-applyan akong trabaho abroad at ayoko namang biglang mawala yung chance ko na makuha sa trabaho just because somebody filed a case against me. And sayang din naman yung effort ko na nag-apply tapos mawawala ng parang bula. Marami na akong nagastos, marami na akong ginawang effort tsaka time para applyan yung trabahong ito. The third reason is possible invasion of privacy. Hindi nyo ba alam na yung mga ibang nagkisali sa 8K na yan is talagang kinukutuan yung kanilang mga private lives. Nakikita ko yung mga post nila, kinakalkal talaga yung noon pa na post, yung mga personal na ginagawa nila. Kumbaga talagang nahimasukan na yung kanilang private life. So, alam mo yun yung consequences kapag you became the apple in a bad light. Parang, kumbaga, kakalkalin ka talaga nila, magki-curious yung mga tao sa'yo, and parang feeling mo, tinatanggalan ka na ng mga damit. Ito naman ang ating simple lessons na pwede kong maibigay na ang pinakauna sa lahat is investigate muna kung ano yung ino-offer sa'yo. Hindi porke 8K,
10K, tapos babasahin mo lang yung script, tapos gagawa ka lang ng simple video, oo ka na agad. I-analyze mo muna kung ano yung binabasa mong script, baka may pinapatamaan ka palang tao, baka may pinapatamaan ka palang business na pwedeng kagatin ka as a bad karma in the future, lalo na kapag nag-viral yung video mo, no? Tapos napansin ng person na ina-attack ng script na binabasa mo. Number 2 is, alam nyo ba na ignorance of the law excuses no one. Kaya nga, kapag hindi mo alam na sangkot ka sa ganitong scheme, pwede ka talagang makasuhan kahit nasabihin mo na I am not aware. Kasi wala kang lusot dyan, lalo na kapag totoong sinampahan ka ng kaso. And yung pang-third is, dapat meron ka talagang pera na pang-hire ng attorney in any case na magkakaroon ka talaga ng kaso. Especially kapag against on your side yung kasong haharapin mo. Mahirap talagang malagay sa mga ganitong court case kasi it really wastes your time, energy, effort, tapos money. Kaya medyo parang nakaka-stress talaga yung ganitong situation, lalo na kapag totoong korte na yung haharapin mo. And lastly, pwede ka namang tumanggi, lalo na kapag na-feel mo na parang hindi pala okay. So, you must have the right to read yung contract or yung ipapagawa sa'yo before ka mag-decide na mag-yes and gawin yung project na kung saan parang akala mo malaki yung bayad, yun pala kapalit ang dangal mo. Kaya, reminder na kapag may mga ino-offeran sa'yo na job, make sure na huwag kang magiging biktima. Okay, so I hope na ma-resolve itong issue na to, and sana sa mga nasangkot, you should explain yourselves well para there's a big chance na hindi kayo nasasama sa list of people na makakasuhan. Okay, so that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, and sana nakarelate din kayo as a content creator. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.